Gusto ba natin maging handa sa gyera? Gayahin kaya natin ang strategy ng Iran? Isipin mo ito, isang maliit na bansa tulad ng Iran, hindi kayang matalo ng pinagsamang superpowers na Amerika at Israel? Idagdag mo pa dyan ang suporta ng Gulf countries at NATO. Ang Iran, hindi sila pinakamayaman, hindi rin sila pinakamalakas. Pero, 40 taon na silang pilit na pinapabagsak. Kahit sinakal ng sanctions, blockade at pressure, nagsusurvive sila katapat ang mga bansang mas malalaki. Ang Amerika, mas moderno ang armas, mas malaki ang budget, mas malawak ang impluensya sa mundo. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin successful ang plano nilang pagpalit ng gobyerno sa Iran? Unang strategy ay pera. Oo, pera agad, hindi missile. Kasi sa modernong gyera, banking system ang unang pwedeng gibain ng kalaban. Papaano ka bibili ng pagkain, ng enerhiya, ng armas kung blocked ang pera mo? May tawag dito, weaponized interdependence. Kapag hawak ng iba ang financial channels mo, dehado ka. Kapag pwede ka nilang putulin sa banking networks, dehado ka. Matagal nang nabubuhay sa ganitong sistema ang Iran. Ang ginawa nila, habang tumitindi ang sanctions, mas dumidepende sila ang paggamit ng crypto. Ang isa pa nilang sikreto, mura ang kuryente sa Iran dahil may sarili silang power plant at source ng natural gas. Ito ang dahilan kaya pwede silang magmina ng Bitcoin sa murang halaga. In fact, ini-encourage nila ang citizens nila na magmina at binibili ito ng Central Bank ng Iran. Isang matalinong paggamit nila ng energy para ma-convert ito sa Bitcoin at malagpasan ang sanctions ng US. Sa Pinas, magagawa ba natin ito? Pangalawa, deterrence. Dito pumapasok ang tinatawag na mosquito fleet logic. Iran does not build prestige carriers like superpowers. Sa halip, nag-ipon sila ng maliliit na tools, fast attack boats, sea mines at drones, at pinakaimportante, ang swarm doctrine. Ayon sa recent reporting, Iran relied on swarms, mines, and hidden missiles. Hindi kailangan ng bawat unit na maging mamahalin. Ang kailangan, marami, mabilis at mahirap ubusin. Kapag dumagsa ang maliliit na threat sabay-sabay, nahihirapan ang anti-missile technology ng Amerika. Sophisticated radar can track a lot, yes. Pero ang tanong, ilan ang kaya nitong pigilan sabay-sabay? Ito ang asymmetric math. Hindi ka gumagastos para magmukhang malakas. Gumagastos ka para gawing magastos ang paglusob ng kalaban. Sa Pilipinas, sobrang bagay nito. Archipelago tayo, hindi continental state. Yan mismo ang strength natin. Ang 7,641 islands ay hindi basta numero lang. Pwede rin silang gawing unsinkable carriers, mobile missile battery sa baybayin, hidden launch points, fast coastal craft na missile capable, drone surveillance na mura pero constant. At hindi ito theory lang. Ang Pilipinas ay may BrahMos Coastal Defense Program na. Noong 2025, na-report ang first operational BrahMos battery sa Zambales. Ayon din sa official reporting, BrahMos supports coastal defense and A2AD. Ibig sabihin, hindi mo kailangan habulin ang dami ng barko. Kailangan mo lang gawing delikado ang paglapit nila. At gusto kong itong idiin. One expensive fighter jet can cost tens of millions. Sa parehong budget, pwede kang bumili ng libu-libong cheap drones. Hindi pareho ang mission nila, malinaw yon. Pero sa attrition warfare, quantity changes the equation. Kaya minsan, ang pinakamurang piraso ang nagpapabagal sa pinakamahal na makina. Pangatlo, diplomacy. Ito ang madalas maliitin ng mga mahilig sa pure military talk. Akala nila sapat na ang isang malakas na alay. Pero ang single point of failure alliance ay delikado. Ang Iran, habang under pressure from the West, looked east. Pinalalim nila ang ties with China, Russia, and neighbors.
Hindi dahil mahal nila lahat ng partners na yon, kundi dahil ayaw nilang maiwang mag-isa sa giyera. At iyan ang aral para sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin iwanan ang Amerika agad. Hindi rin ibig sabihin talikuran ang treaty obligations. Ang ibig sabihin, huwag mong gawing iisa lang ang poste ng bahay mo. Kapag iisa lang ang sandalan mo, madali kang matalo. Kaya mas maayos na strategy ang network defense. Mas maraming middle power ties, mas malalim na work with Japan, Australia, India, and Vietnam. Mas practical ang distributed cooperation kaysa pure dependency. Sa isang krisis, iba-iba ang maiaambag ng bawat partner. May intel, may logistics, may patrols, may technology. At kapag mas marami kang kausap, mas mahirap kang i-isolate. Ito rin ang diplomatic version ng resilience. Hindi lang ito tungkol sa friendship, ito ay tungkol sa redundancy. 4. Energy. Ito ang oxygen ng modernong estado. Kapag walang fuel, walang logistics. Kapag walang kuryente, bagsak ang command systems. Kapag brownout ang bansa, bagsak ang moral. Iran remains strategically relevant partly because it owns energy depths. Kahit may sanctions, may domestic fuel base sila, may leverage sila, may reserve silang pinanggagalingan. Sa Pilipinas, kabaligtaran ang sitwasyon natin. Import-dependent tayo sa maraming energy inputs at kung may blockade o shipping disruption, ramdam agad yan. Kaya critical ang usapin ng malampaya replacement. Critical din ang debate sa Reed Bank. At higit pa roon, critical ang local renewable resilience, solar grids, battery storage, hardened substations. Pwede rin pag-usapan ng modular nuclear in the future. Hindi ito sexy pakinggan kumpara sa missiles, pero tandaan mo ito. A nation that cannot power its own lights cannot defend borders. Kapag patay ang ilaw, hinto ang ports. Kapag hinto ang ports, hinto ang supply. Kapag hinto ang supply, hihina ang depensa. So yes, ang energy policy ay defense policy rin. Napapaligiran tayo ng tubig at malakas na hangin, what if convert natin yan sa energy? What if dyan natin dalhin ang pera ng bansa esa sa maleta? Panglima, command structure. Ito ang Hydra effect. Putulin mo ang ulo pero gumagalaw pa rin ang katawan. Iran's military structure has long emphasized decentralization and redundancy. Kapag na-jam ang comms, local actors can still respond. Kapag naputol ang central leadership, hindi tumitigil lahat. At sa gyera na yung, critical yan kasi ang unang target lagi, communications at coordination. Kung kaya kang i-decouple, tapos ka. Sa Pilipinas, mas kailangan natin ito dahil archipelago tayo. Hindi pwedeng lahat naghihintay ng utos mula sentro. Hindi pwedeng kapag nasira ang isang hub, sabay bagsak lahat. Kailangan ng regional commands na kayang kumilos mag-isa. Kailangan ng training for autonomous local response. Kailangan ng hardened data centers at redundant links. Kailangan ng backup comms, satellite relays at distributed servers. Sa madaling salita, mosaic defense. Maraming piraso pero isang larawan. At kahit may masira, buo pa rin ang system. Yan ang klase ng baysang mahirap talunin. Hindi dahil invincible siya, kundi dahil hindi siya madaling i-paralyze. Ngayon, balik tayo sa unang eksena. Bakit may mga bansang malakas pero nagdadalawang isip pa rin sumugod sa Iran? Dahil alam nilang iba yung pagpasok sa giyera at sa pagpapanalo ng laban. At ibang usapan ang pagpanalo sa pagkontrol. Iran showed the world one harsh lesson. A weaker state can survive by raising costs everywhere. Sa dagat, sa enerhiya, sa diplomacy at command. At para sa Pilipinas, yan ang dapat gayahin. Hindi ang lahat ng tactic, hindi ang ideology, hindi ang buong foreign policy model. Ang dapat gayahin ay ang disiplina ng self-reliance, ang ugali ng redundancy, ang mindset na bawat system may backup, bawat island may role, bawat crisis may workaround, bawat alliance may alternative path. Kung alay ta, choice iyan. Pero ang pagiging self-reliant, necessity iyan. Dahil sa dulo, ang tunay na deterrent ay hindi lang armas. Ang tunay na deterrent ay sistemang ayaw mabasag. Sistemang kahit tamaan, lumalaban pa rin. Sistemang kahit gipitin, umaandar pa rin. At sistemang kahit takutin, hindi basta sumusuko. So ngayon, tingnan mo ulit ang mapa. Ang tanong ay hindi, kaya ba nating tapatan sila ng puwersa?
Ang mas tamang tanong, kaya ba nating hindi mabasag? Dahil minsan, iyan ang tunay na depensa ng isang bansa.